Magastos ka ba? Madalakas ka ba umorder sa mga tinatawag natin na shopping app? Nako, baka nag-overspend ka na kaya hanggang ngayon, wala ka pa rin ipon. Alam nyo ba, sa video na ito pag-uusapan natin ang 10 habits that you need to break para madali ka makaipon. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Super excited ako every time when I do a video. I know I'm touching a lot of lives at maraming salamat sa mga taong nagtitiwala at nag-subscribe sa channel na ito. So, ang habit ng pag-uusapan po natin ay isang regular na bagay na ginagawa po natin until such time nagiging pag-uugali po natin o tinatawag nating batasan o sa mga Bisaya. O dalawa lang naman ang habit na pwede natin ma-develop sa ating buhay, positive at isang negative, good at isang bad. Ang positive po at mga good habit ay mabubuting gawain at kilos nagpapabuti sa ating buhay. Ang negative naman ay masamang gawain o kilos na nagpapahirap sa ating buhay. At lalo na po, pagdating po sa pera, meron lang po tayong break bad habits at good habits. Now, ano po ang 10 bad habits na kailangan natin maiwasan para mas mapadali ang ating pagtigom o pag-ipon? Number 1 bad habit that we need to avoid is what we call as impulse buying. O ikaw ba ay medyo marupok? Pag nakakita ka ng sale, nanginginig ka. Add to cart ka ng add to cart pero wala ka naman pang check out. Minsan talaga nakakatukso talaga, no? Kung marupok ka talaga, matutukso ka talaga na bumili ng mga bagay na hindi mo talaga kailangan pero gusto mo lang. The issue is not kung gusto mo, the issue is kung kaya mo. Kaya that's number 1. Meron ka bang impulse buying? Paki-check lang, maglagay ka ng score. Second bad habit na kailangan natin iwasan is living beyond your means. Ang ibig sabihin po niyan, ang income mo ay limited pero ang expenses mo unlimited. Ang sweldo mo minimum pero ang lifestyle mo maximum. Paano natin malalaman? Simple lang. Ikaw ay may utang. Tuwing ikaw ay bumibili, parating charge na lang sa credit card. Ikaw ba yun? That's number 2 bad habit. Number 3 bad habit is ignoring financial goals. Ang ibig lang sabihin yan, ang goal mo lang is kumita ng pera, pero hindi ka naman nagsiset ng tinatawag na short, medium, and long-term goals. Alam mo, pagka ini-ignore po natin ang financial goals po natin, just like to give you an illustration, para kang naglalaro ng basketball na wala kang ring. Pag wala kang ring, wala kang score. Kaya nga at the end of the day, paano mo malaman kung natinatamaan mo ng financial goals mo? Yun po, third bad habit yan. Fourth bad habit is what we call naman as financial procrastination. Ang ibig sabihin po niyan, lahat ng mga mahalagang bagay na kailangan mo bilhin at gawin, pinapatagal mo lang. Diba? Like for example, ito, unang kailangan nating goal sa ating pag-iipon is saving up for emergency fund. Kung ikaw hanggang ngayon nakikinig ka at nanonood ka sa video na ito at sumusunod ka sa channel na ito, kung wala ka pang emergency fund, ay talagang delikado po talaga. Bakit? Oras na mawalan ka ng work, oras na humina ang kita, ano mangyayari? Since wala kang pondo, mapipilitan kang mangutang. And once na nangutang ka, you will live in financial stress. Do you agree? Agree ka, type agree if you agree. O number 4, na bad financial habit na kailangan natin iwasan talaga at tanggalin, neglecting budgeting. Yun po, ang ibig sabihin ng budgeting is managing your finances. Alam mo sa pagbabudget, very simple lang po ang idea. Ang income mo ay dapat higit sa gastusin mo. Kung mas higit pa ang gastusin mo kaysa sa income, that's what we call as poor budgeting or zero budgeting. Kaya nga ikaw, malalaman mo, of all the habits na sinasabi ko, na para mabilis tayo makaipon, nababiolate mo na ba ito? Number 6. Na bad habit na kailangan natin tanggalin para makabilis tayo makaipon, excessive consumerism. Ang ibig sabihin po niyan, yung parang gusto natin parating may bago. Gusto natin parating yung anong uso, di ba? Hindi na natin nade-determine yung needs versus wants. Nauuna na yung wants versus yung needs natin. Number 7 na kailangan natin tanggalin din, ito, relying on utang or credit card. Instead na bayaran mo in cash, kadalasan ang ginagamit mo ay utang. Pag nangungutang ka, hindi ka talaga makakaipon kasi you are spending the money that you do not have. Sino sa inyo guilty po dito? Paki-type guilty. Number 8 na kailangan na bad habit na kailangan natin tanggalin para makaipon pa tayong mabilis is what? Ignoring saving opportunities. Anong ibig kong sabihin? Minsan na lang, biglaan na lang may magbibigay ng pera or birthday mo or let's say may bonus ka, may mid-year bonus ka or may year-end bonus ka. Ang tanong, pag meron kang makakita na ganito at pumapasok, saan mo dinadala ang pera mo?
Ito ba ay dinalagay mo sa ipon mo, pinaprioritize mo, or pinaprioritize mo yung luho mo? Pag inuna mo yung luho mo, reality is at the end of the day, luluha ka. Kaya nga bago pa tayo magpatuloy sa last two, ang pinakamahalaga, batiin muna natin si Everything There ng 1487, si Talia Samonte, at saka si Join Soliva. Maraming salamat. Ito, kung may magsukli sa'yo ng 20, shadan mo siya. Tapos, lalagay mo dito sa loob. Oo, may butas yan, dalawa. Ito yung para sa barya. Ito naman para sa yung Paper bill. paper bill. Bibilogin mo. Tapos yan, pag nabuo mo na yung 20, you go to 50, 100. Pag nabuo mo yan, may 60,000 ka. So it's a step-by-step challenge. Yes. Tapos, ang good news, you can use it twice. Kasi pag flip mo siya. Oh. So, 2 beses mo magagamit. And then, may start date. And may end goal. date siya. Okay. And then you write down kung para saan ka nag-iipon. Alright. Then challenge ka, may goal. Oo, para like for example, for ano lang, let's say house or car. Right. Yun lang yung purpose niyan. Right. Diba? Para hindi mo magamit sa iba. Tama. Kaya nga number 8 naman po. Number 8 na bad habit na kailangan natin tanggalin para tayo makaipon na mabilis is what? Ignoring small expenses. Kasi marami po tayong mga expenses na mga liliit na hindi natin pinapansin. Halimbawa po, ito, may kakilala ba kayo nag-yosi? Magkano ang yosi? 10 piso. Makadalawang yosi ka lang sa isang araw, 20 pesos times 30 days, 600 a month. Times 12 months, 7,200 a year. May kakilala kayong tumataya sa loto. Magkano yan? 20 pesos, 600 a month, 7,200 a year. Yosi at saka loto pa lang, 14,000 pesos. Kung minimum wage earner ka, 1 month of your salary na pupunta sa yosi and loto. So in other words, yung mga maliit na ginagastos po natin, pag ginupo po natin on a monthly and annual basis, napakalaki na rin po niyan. And last but not the least, kung gusto nyo talaga makaipon ng mabilis, kailangan po natin i-track natin ang ating gastusin. Track your expenses. Bakit po? Alam mo, sa katotohanan po, at the end of the month, at the end of the year, natanong mo na ba ito sa sarili mo? Saan napunta ang kinita ko? Saan napunta ang sweldo ko? Panay trabaho, pero wala akong nakikitang naiipon ko. Bakit po? Kasi nga, hindi nyo nililista. Kaya napakahalaga po yung tinatawag natin budgeting. Kaya nga, of all the 10 things na ito, ulitin ko itong 10 bagay. Number 1, i-break yung impulse buying. Number 2, sobrang paggastos. Number 3, walang financial goals. Number 4, manyana habit, financial procrastination. Number 5, neglecting budgeting. Number 6, sobrang excessive consumerism. Number 7, relying on credit. Number 8, ignoring saving opportunities. Number 9, ignoring small expenses, yung mga maliliit na gastos. And number 10, not tracking spending. Now, ang tanong to, alam mo na ang tamang mindset. Alam mo na rin ang tamang gagawin. It's time for you to take action. So my question is, gusto mo bang matuto ng tamang diskarte para ikaw ay makaipon pa more at makaipon ng mabilis? Kung paano yan, nako, i-click nyo na lang po yung link sa baba at para malaman nyo, para i-share ko po sa inyo ano ang dapat nyong gagawin. Maraming salamat sa pag-tune in. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Thank you for watching. If you want to suggest a topic or review that you would like me to discuss on the next video, please do comment below para mabasa po namin. Thank you very much and I'll see you on our next video.